Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cusinero po, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. At ngayong araw, birthday ng aking anak na si Angelo. At dito sa Canada, maski Pasko, maski bagong taon, Mother's Day, lahat ng okasyon may pasok. Pero depende yon kung sa opisina ka, sa government, wala. Pero kung sa isang restaurant, sa isang coffee shop, kung saan maraming holiday, doon may pasok kasi yun yung mga araw na busy. Kagaya nga ngayon, birthday ni Angelo, may pasok siya. So cancel ang kanyang day off. May pasok siya, kailangan niyang mag-grind dahil maraming babayarin at maraming dapat pag-ipunan. Kaya naman nakasuporta ako sa aking anak ngayong araw. Birthday niya, sisilipin natin siya dito sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho ngayong araw. Bulol ako. So ngayong araw, sisilipin natin si Angelo kung saan siya nagtatrabaho. At alam nyo na, sabi nga nung iba, siya ay taga-timpla lang ng kape. Pero para sa akin, isang napakagandang trabaho ng pagiging barista. At isang talent yon, isang skill yon. So tara, pasyalan natin yung anak ko ngayong birthday niya dito sa kanyang isa sa mga trabaho niya bilang barista. Magkape tayo. So ngayong araw dito siya nagtatrabaho sa Cafe Bino. So pasok tayo dito sa Cafe Bino para magkape. Register muna tayo, baka tayo matikitan sa ating sasakyan. Hello. Can I have a black coffee medium please? So dito nagtatrabaho yung sa coffee shop na to. Ito pala yung itsura niya sa loob mga kaberks. Kailangan natin na matuto sa buhay, tumayo na mag-isa, maging matatag din, hindi nga madali, basta magdesisyon kung anong mas maganda sa ating panahon. Laban tayo kaberks, kahit mabagal man ang pag-usad sa buhay, tuloy lang sa paglakbay. This is my black coffee. Tayo kaberks, kahit mabagal man ang pag-usad sa buhay, tuloy lang sa paglakbay, tuloy lang sa paglakbay. Uwi na tayo at busy na si Angelo sa paggawa ng kape. Okay din yung boss ni Angelo, mabait din eh. Game din yun eh. Kaya gusto rin ni Angelo dito magtrabaho kasi mabait din yung boss niya at saka magaan yung pakikitungo niya sa mga kasama niya sa trabaho, na enjoy niya. Kaya pinababayaan ko lang yung anak ko. So, saan ang punta natin ngayon? Sobrang init. Wow, sobrang init na naman mga kaberks. Pero gusto ko kayong ipasyal ngayong araw. Birthday ni Angelo. Sabi ko magluluto ba ako ng pagkain sa bahay. Pakita ko sa inyo mamaya. Meron akong tinodo ko na chicken para sa fried chicken. Meron akong steak. Paborito niya kasi steak eh. At meron din akong gagawing homemade Filipino na spaghetti. Yun ang gusto niya, mga pagkain na yun eh. Pero naisip ko, dadalawa lang kaming kakain eh. So ang dami-dami kong tinaw para sa aming dalawa, dami ko lulutuin. Eh kung kakain na lang kami sa labas para mas ma-relax kami, mas ma-enjoy namin, hindi namin kailangan kumain sa bahay lang.
birthday niya naman para ma-celebrate niya yung birthday niya, di ba? But anyway, bago tayo pumunta doon, dahil may pasok siya ngayon, maglilibot muna tayo. So samahan niyo ako, maglibot muna tayo. Hindi na tayo didiretso sa bahay kasi kung didiretso tayo sa bahay, baka magluto lang ako ng handa niya para sa aming dalawa. So hindi na lang. At mag-iikot na lang tayo ngayon para mamayang hapon, susunduin ko yung anak ko, tapos kakain kami sa labas. Hindi niya alam kasi nakita niya kanina, bago ko siya hinatid dito sa trabaho niya, nakita niya na nagtawag ng mga lulutuin ko mamaya. Pero hindi na. Kakain na lang kami sa labas mamaya. So tara, mamasyal na tayo. At maganda yung weather ngayon. Kaya tamang-tama na makapamasyal tayo ngayong araw. So, nandito tayo sa ilalim ng tulay. Yan, kitang-kita nyo naman. At dito nga sana tayo magtatampisaw sa may tabi ng river. Ayan, kitang-kita nyo yung river dito. Ganda ng view. Dito kasi malapit lang talaga yung sasakyan mo. As in, pwede kang mag-isip-isip, magmuni-muni, 'di ba? Ganda dito. Saka dito pwede kang magdala ng mga aso, yung mga hayop na pwede mong i-unleash. So tara, baba tayo, silipin lang natin muna. Kapal nitong mga tulay na to. Kita niyo yan kung gaano kakapal yung mga semento na yan. Malapit lang to dito sa sa City of Calgary. Actually, nandito tayo sa loob ng City of Calgary at malapit lang to sa downtown, ibig ko sabihin. Diba? Nakaka-relax. Mas pipiliin ko yung ganitong lugar kaysa pumunta ako sa Calgary Stampede. Yung Calgary Stampede, yun yung nagaganap dito every year. 2 weeks or 10 days yata. Parang yun, parang perya. Parang boom na boom, Star City, parang ganun. Na sobrang dami ng tao. At mas gusto ko yung ganito. Mas ma-enjoy ko yung ganito, mas ma-appreciate ko. Kapag matanda ka na kagaya ko, mas ma-appreciate mo na yung nature at saka yung katahimikan, di ba? Magpalit lang muna ako ng shoes. Meron akong dala ditong sandal. Doon na lang ako sa area na yon. So palit lang ako saglit ng sandals ko. Lagi ako may dala ng ganito pang emergency ba. Oh, di ba? Bad muna natin ang ating sapatos. Mamaya na ulit natin isuot yan. Ayos. Relax muna tayo. Wala tayong pasok ngayon eh. Si Angelo may pasok ako na. Pero bukas back to work na tayo bukas. Hello. How are you, my friend? Good. Ayos. Oh, may sandals na ako. At syempre, may dala rin akong upuan. Sana ba yung dala kong upuan? May dala akong upuan dito eh. Diba? Kailangan ready tayo eh. Enjoy natin yung nature dito sa city. Mamaya na tayo may meron pa nag-aayos ng kanyang. Dito na muna tayo. Saan ka pa?
relax lang muna tayo dito habang ini-enjoy natin yung nature. Place where you can heal your soul, where you can breathe and think your goals. Green grass and sun in full colors, cold wind that erased our sorrows. Ang lamig ng tubig. Parang naghihiyelo. Sobrang lamig. Grabe. Ala ko mainit na yung tubig, ang lamig pa rin. Parang parang ice water, ganon dating. Yung bagong bili nakakalabas lang ng ng ref. Yung pa-ice pa-ice pa lang siya. Dito na lang tayo. Ganda rito, oh. 'Di ba? Akalain mo ba na nandito tayo ngayon sa City of Calgary? Ayos. Maliligo sana ako eh. Sasawsaw ko sana yung katawan ko sa tubig. Nung sinawsaw ko yung paa ko, gininaw na ako kaagad. Napaghahalatang matanda na. Lipat naman tayo ng ibang pwesto. Doon tayo sa kabila, maraming tao doon sa kabila. Mas maganda pala dito sa kabila, kabilang side ng tulay. Ito yung tulay eh. Tapos may mga tao doon sa kabilang side. So dito naman tayo. Bilad-bilad muna tayo dito sa araw. Diba? Para maka-absorb naman tayo ng vitamin D. Tapos ganyan yung view mo. Ganda ng view dito. Kuhanan natin ng picture para makita nyo ano yung picture habang nakatingin ako dito ngayon. So ayan yung camera natin. At ito naman yung nakikita ko ngayon. Wow, ganda. Hindi malinaw yung tubig kasi nga ulan ng ulan dito ngayon sa Calgary, dito sa Alberta. Kaya medyo baha ng konti, pero kung mababa lang yung tubig niyan tapos malinaw yan at saka hanggang doon pa yung yung bato na to, so talagang pwede kang magtampisaw hanggang banda doon. Minsan nga nakikita ko iba nagluluto dito, ay may upuan pa doon pero walang tao. Kita nyo ba? Diba? Kanina nung unang sawsaw ko dito sa tubig, sobrang lamig nga dahil kakasawsaw ko pa lang, parang ice water. Pero ngayon, mga 10 minutes na nakasawsaw tong paa ko, na-enjoy ko na yung tubig. Malamig pero naagap na nung paa ko yung lamig.
10 minutes nung nakababad na yan dyan. Ayos, di ba? Ganda na itong location na to, no? Tapos may dala kang tent, may barbecuehan ka o burger, ihaw-ihaw ka dito sa tabi lang ng river kasama mo mga kaibigan mo. Kung ayaw mo dito sa may araw, pwede ka doon sa ilalim ng tulay. Merong ano doon, spot doon na pwede kang mag stay kagaya ng ginagawa ko. Pero mas gusto ko kasi dito sa may araw. Tagal kasi na walang araw, ilang araw na, actually ilang buwan na panay ulan every day. Pero ngayon finally lumabas na yung haring araw at mainit na. Kaya ini-enjoy ko na to. Dahil bukas back to work na naman tayo. Trabaho na ulit. Magdi-display na ulit tayo ng gatas at saka ng itlog. Tara, hanap naman tayo ng ibang location para mas marami tayong mapasyalan ngayong araw. Ganda ng mga bato dito. Dito pwede ka rin dito tumambay sa may ilalim ng tulay, oh. Dito din malapit yung nag-barbecue kami nung isang araw nila Ipe, banda doon sa area na yun. Puro tubig pala tong ano, tutulog sa sasakyan. Alisin ko muna yung tubig. May tubig pala. Yan lang yan. So tara, explore pa ulit tayo. Hindi na ako nagpalit ng sapatos. Ito na yung suot ko. Doon tayo galing kanina. So nagbiyahe lang tayo papunta rito. Check lang natin tong lugar. Ganda rin dito. Si tatay nagbabasa lang ng ano, oh. Hello sir, how are you? Ganda, oh. Wow, ganda ng pagkaka-green dito, oh. Nakaka-relax. Sarap lang talaga. Ganito talaga yung gustong gusto ko. Ganyan yung gusto kong nakikita. Sabi ko nga, kung bibili ako ng bahay at lupa sa Pilipinas, gusto ko sa gitna ng bukid. Tapos meron kang maliit na bahay kubo, di ba? May mga ano pa dito, may mga itik-itik pa dito. Mga goose. Wala silang pakialam mo kahit katabi ko na sila. Lapit na niyan. Ganda naman ng mga halaman dito, oh. Kaberks, oh. Wow. Ganda, nice. Pati yung view, sobrang ganda talaga. Try natin bumaba dito, may hagdan dito eh. Ayan, oh. Nakita ko may hagdan. Ayos, di ba? Ayun. Dito hindi mo na kailangan magdala ng upuan. Lamig ng tubig. Wow, sarap lang dito. Nice.
Yun nga lang mga kaberks, ang problema dito, makikipagpatintero ka sa mga ebak ng mga bibi. Saka tutak yung ebak nila nagkalat eh. Ganda no? Ganda ng view. Let us go back to the city where thousands of lights are bright, where the skyscrapers touches the sky, people walking, rushing for their dreams. It is the land of your goals, to find the diamonds and gold. But beware what you are looking for. It can be deceiving for once and for all. City can be the light. Pagkagaling ko sa muni-muni ko, umuwi lang muna ako saglit dito sa bahay at nagpahinga lang muna ako ng mga ilang oras. At ngayon, pasado alas 7 na ng gabi. Gabi yan. Gabi yan, nakikita nyo lang na maliwanag. Alas 10 pa kasi ng gabi ang lubog ng araw. So, pasado alas 7 na nga. At ayun o, 7:16 na ng gabi. Anyway, susunduin ko na si Angelo kasi labas niya ng trabaho niya is 7:30. So, hindi na nga ako nagluto dito sa bahay. At kakain na lang kami sa buffet. Yun na lang yung gagawin namin mag-ama ngayong araw. At ititreat ko naman yung anak ko ngayong birthday niya. So, tara. Sunduin na natin si Angelo. Alam niya, nagluto ako sa bahay. Ang gagawin ko, ididiretso ko siya sa isa sa mga buffet restaurant dito sa Calgary. So, ayun na si birthday boy mga kaberks. Labas na sa kanyang work. How are you, sir? I'm okay, I'm good. What's this? Coffee. May coffee? Ba, may coffee pa si papa niya. Huh? How's work? Busy? Busy. Busy. So, gutom ka na? Oo naman. Ha? Gutom na siya. Ako. So, tara na. Ano kayang ulam? Ano kaya ang ulam? Ano sa tingin mo ulam mo? Fried chicken Fried chicken? at spaghetti. Spaghetti? Normal na birthday. So, tara na mga kaberks. At uwi na tayo. At maglalapang na kami ng anak ko. So, kaberks, dito na kami ni Angelo. Ba't parang wala tayo sa bahay? Wala tayo sa bahay. Parang may spaghetti na chicken. Wala, hindi Naglabas ka na kanina. hindi na tayo magluluto sa bahay kasi naisip ko lang, napag-isipan ko na nagluluto naman ako ng steak sa bahay. Nagluluto rin naman ako ng fried chicken at kung ano-ano pa. Sabi ko parang ordinary day lang pagka yun ang mga niluluto. So, something special naman. Buffet! Let's go. Buffet naman tayo ngayon. Magbo-buffet naman kami ng anak ko. Nako, lalo na naman tayong lalaki niyan. Gutom na gutom to galing sa trabaho, no, nak? So, makakarami ka ngayong araw, no? So, tara ka-berks. At kami lalapang muna. Samahan nyo kaming mag-buffet ngayong araw. Mukhang masarap yan, naka. Sarap talaga yan.
Ako naman. Laki na ng tiyan ko. Busog na busog. Ikaw, nak. Hindi pa ako busog. Kumakain pa ako. Kumakain ka pa rin. Wait lang. Ayos ba? Ayos yung pa-birthday ko sa'yo. Yeah, salamat. Uy, binili ko ng gift si Angelo kahapon. Kung- Nagpunta ako ng Cross Iron Mills. Oh? Pero ano lang, di ba? Kung hindi nyo na... Mumurahin lang yung mga gift ko. Hindi nyo nakikita. Ay, ano yan? Ayan yung gift niya. Isa sa mga gifts ko. Alright. Ano lang, mumurahin lang. Okay lang yun. Ang importante is the thoughts that count. Di ba? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Saka banding kami para sa aming dinner tonight. O, di ba? Mayroon pa akong kape. Ayos. Anong birthday wish mo? Kapayapaan. Kapayapaan? World peace? World peace. World peace? World peace? Parang sasali sa Miss Universe. Oh, siya. Saka dapat world peace and the silver lining. Pero magiging selfish muna ako. Gusto ko ng peace of mind. Ayun lang naman eh. Pero di mawawala yung stress. Peace of mind. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kanina, nag-ikot-ikot ako sa mga river. Oh, Oo. Kalmado yun. Kalmadong-kalmado ako, di ba mga ka-Berks, no? Di niya alam yun kasi nasa work siya. Anyway, so thank you very much and wish ko sa birthday ng anak ko, good health, saka yung makamit niya yung mga gusto niya, yun naman ang pinaka-importante sa lahat yung mag-enjoy siya, maging masaya siya sa kung ano man yung meron siya at kung ano man yung mga ginagawa niya ngayon, mga desisyon niya, di ba? Tama. At siyempre, nagpapasalamat din ako sa magulang ko. Papasalamat ako sa mga aking supporters, lalo na yung mga kapamilya ko. Pamilya dito, sa Pilipinas, and sa US. And of course, yung mga kaibigan ko. At yung mga ating kaibigan at ka-Berks na sumusuporta na sa aming journey dito sa Canada. Thank you. At ayun lang mga kaibigan at mga ka-Berks. Maraming salamat po sa mga inyong birthday wishes and sa mga bati nyo sa Facebook at sa Messenger ko. Yun. Thank you very much sa pagsuporta nyo sa aming mag-ama. So, another year na nagdagan si Angelo. So, this year, nagdagan ko ulit ng 1 year. At nagdagan rin ako ng weight. Oo, so lilipat ka na ng bahay, magsusolo ka na. Hindi natin alam, malay mo, future vlog natin yan. Di ba? Anyway, so thank you very much. And ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks na si Kaibigang Angelo at Chris Cusinero. hanggang sa ulitin po at maraming salamat po. Bye-bye. Bye. Tawi na tayo. Thank Busog you. na busog na ako. Love you. Love you too. Ang lakas mo kumain. Mga kumulayan. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na, kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang tiyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero, matik papasarapin. Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya. Bilang chef sa tagal na trabaho, pangarap na abot sa Canada na patungo. At di nagpatalo sa hamon ng buhay, para sa pangarap at nabigyan ng